Okay, so itutuloy natin yung pagtuturo natin, yung pag-aaral natin ng Doctrine of Sanctification. And to be honest, mahirap ito kasi iba yung pagtuturo ng theory, iba din yung pagtuturo ng experimental or experiential or yung application. Kasi mostly hindi nga tayo spiritual people, hindi tayo sanay sa ganon yung pinag-uusapan yung experience ng spiritual person. So and not many would say that, pero kailangan pag-usapan kasi paano mo malaman kung tunay kang mananampalataya kung wala kang experience, kung hindi mo ramdam, kung hindi tumatagos sa iyo, no? So, ang nakakalungkot, karamihan sa mga tao, nagtuturo lang sila theory. Pero in terms of application, mahina na. So, yung mga tao ngayon, akala nila na ang katuruan ng pananampalataya is hanggang sa theory lang. But we have to have this experience. We have to have this interest sa Panginoon, yung genuine interest, and yung klaseng interest na hindi worldly, hindi selfish, hindi man-centered, but resulta ng gospel, resulta ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, resulta ng biyaya ni Kristo, resulta ng power ni Kristo, resulta ng kilos ng Holy Spirit. So, hindi sa atin galing. So, again, sa napag-usapan natin last time na yung the doctrine of total depravity, meaning lahat tayo ay makasalanan. Pag sinabing makasalanan, hindi within sa context ng kultura ng tao. Like, ay, binastos mo ako, so therefore makasalanan ka na. Hindi yung ganun. But it's always within the context of God's law or God's word. No? So again, itong bagay na ito ay hindi na naman tayo sanay. Kasi usually sanay tayo pag sinabing kasalanan ay in respect sa kapitbahay, sa magulang, sa kaibigan, sa barkada, sa asawa. Yung pakiramdam natin na yun definition ng kasalanan. Pero pagdating sa relasyon natin sa Panginoon, wala tayong alam. Wala tayong pake kung hindi tayo sumusunod sa kagustuhan ng Panginoon. Wala tayong pake kung hindi nagmamanifest ang external love ng Panginoon sa tao. Wala tayong pake kung we take His name in vain. Wala tayong pake kung na hindi tayo nagtidepend o nagtitiwala sa Panginoon. Ang concern lang natin is basta pasado lang ako sa mukha ng tao o sa harapan o sa mata ng tao, okay na yun. Yun na yung definition ko na nagagawa ko na yung duty ko, o yun na yung definition ko na naliligtas ko yung sarili ko sa aking kasalanan, o yun na yung definition ng Kristyanismo. So, hindi tayo karaniwan. Kasi hindi tayo by nature na pinanganak na kilala ang Panginoon. Sabi nga ni David na I was conceived in iniquity. Ibig sabihin, sanggol pa lang, pinanganak ka, makasalanan ka na. Okay? Again, ayon ito sa standard ng Panginoon. No? Huwag natin i-struggle, i-reason out, paano naging makasalanan? Wala naman akong nakita. Tama, wala kang nakita. Pero yung paningin mo is tainted with sin. So sa itsura natin, mukha siyang anghel, mukha siyang inosente, mukha siyang cute, maganda, gwapo. Pero sa mata ng Panginoon, dahil sa sobrang niyang banal, lahat tayo ay makasalanan. Paano natin nalaman yun? Galing sa Genesis, kay Adam and Eve.
na mula kay Adan tsaka kay Eva, dahil sa kanilang kasalanan, pumasok ang kamatayan sa buong sanlibutan. So yung kasalanan ni Adam, whether you like it or not, nag-pass down. Hindi nag-stop. Hindi yung nag-stop lang kay Adam and Eve, and then pag nagkaroon ng anak, panibagong nature uli, panibagong creation uli. Hindi, it's perpetual ang tawag doon, nag-passing down. So kung ano yung magulang, yun din yung anak, no? So kung makasalanan ng magulang, makasalanan din ng anak. So nakita din natin yun sa nagmanifest sa unang nilang anak, ang panganay nila si Cain, na siya mismo pinatay niya ang kanyang kapatid. So, and so on and so forth. So, nag-pass down ang kasalanan. Hindi yung pagdating kay Cain, panibagong Adan at saka Eva na naman. Hindi. So, yan yung tinatawag na perpetual or sin imputation. Imputated sin. Yun, imputated sin. Sa theological term, imputated sin meaning na-impute sa'yo, na-pass down sa'yo, whether you like it or not. So parang tayo, magulang natin, kahit na sa tingin natin pangit yung magulang natin, makukuha talaga natin yung itsura nila, even yung ugali, no? Yung laki ng katawan, yung nakukuha natin yan. So ganun din yung kasalanan na papass down. Nasama sa kwenta. Nasasama yan. Yeah. Sa bali, nasasama sa so, bali. Yeah. So, yan yung function or yan yung nature na ginawa or nangyari kay Adam. And at the same time, si Kristo, siya naman yung pangalawang Adam. Na kung si Adan, pinasok dahil sa kanya, pumasok ang kasalanan at kamatayan. Si Kristo naman, dahil sa kanya, pumasok naman yung righteousness at kaligtasan or buhay. No, again, no, si Adan, dahil sa kanya, yung imputation of sin, yung passing down, pumasok yung kasalanan at kamatayan. Si Kristo, dahil sa kanya, pumasok yung righteousness at kaligtasan o yung buhay, no? So si Adan kamatayan, si Kristo buhay. At ganun din, dahil din sa ginawa ni Kristo, pumasok ang buhay, hindi sa atin, whether we like it or not. Kapag tayo ay na kay Kristo, makukuha din natin ang kanyang righteousness, ang kanyang buhay. So in other words, nagkakaroon tayo ng spiritual strength or spiritual power dahil kay Kristo. So ganun din kay Adan, yung nagkakaroon tayo ng mga kasalanan or even kamatayan dahil kay Adan. So kaya pag nakikita natin sa trace ng history sa Genesis, from Adam and Eve to Cain and Abel na pinatay niya. So every time na may corruption, masasabi na kay Adan galing yan. Kay Adan galing yan. Kay Adan galing yan. Ganun. So kasi nag-pass down. So ganun din kay Kristo. So ibig sabihin, hindi natin pwedeng sabihin na dahil sa akin kaya ako naging righteous, pero dahil sa ginawa ni Kristo. So lahat ito ay biyaya or sa kilos ni Kristo. So yan yung napag-usapan natin, yung doctrine of total depravity, na whether you like it or not, lahat tayo pinanganak na slave, in prison, na wala tayong choice. Pag sabing in prison, ibig sabihin, kahit na anong gawin mo, hindi ka talaga makawala. Hindi ka makatakas sa sitwasyon.
Pero pag tayo ay na kay Kristo, kahit na ano yung sitwasyon, tayo ay free. So, kaya siya tinawag na good news. Good news kasi meron tayong promise na pinanghahawakan. So, yung promise na yun, saan natin makikita? Sa dyaryo? Sa social media? Hindi, makikita natin sa salita ng Diyos. The Holy Bible. So, dito lamang ang makukuha yung promise. So, naliligtas ang tao or na kakaroon siya ng encouragement dahil sa promise na yun yung pinanghahawakan. So, if we want to study further, sa Hebrews chapter 11, for example, no, yung history ng mga taong nagkaroon ng pananampalataya. At yung kaninang pananampalataya ay nagbunga ng mga maraming bagay. Ang kanilang pananampalataya, ang object ng kanilang pananampalataya, no? So, pag sinabing object, ibig sabihin, ano yung pinaniniwalaan nila? Or ano yung pinanghahawakan nila? So, dahil meron silang pinanghahawakan, kaya sila nakakagawa ng maraming bagay. Okay? So, dahil sa pinanghahawakan nila, parang ang idea, no, yung meron kang malaking pera sa bangko, no? So dahil although hindi mo hawak yung pera mo physically, pero alam mo meron kang pera sa bangko, yun yung pinanghahawakan mo. So dahil doon, gastos ka ng gastos na hindi naman masama, no? Gumagastos ka lang dahil alam mo, may pinanghahawakan mo na malaki yung pondo mo. So, ganun din ang buhay ng Kristyanismo. Kaya lalo tayo naiengganyo dahil nare-realize natin na malaki sobra yung pondo natin. So, kaya yung sa Hebrews 11, mga tao katulad si Abraham, for example. Abraham, 75 years old, tinawag ng Panginoon para maging ama ng marami. Si Abraham, matanda na, 75, baog pa siya tsaka ang kanyang asawa. Tapos tinawag pa sila ng Panginoon para maging ama ng marami. Pero wala silang anak ni isa. So, yan yung mga isang halimbawa na pinapakita ng Panginoon even sa kanilang kahinaan. Pero dahil sa pangako nila, sa pinanghahawakan nila sa pangako ng Diyos, lumalakas sila. So, ganun din yung isang taong mananampalataya. Normally, in normal circumstances, mahina tayo. So, yung kahinaan natin, yan din yung ating total depravity. Pag sinabing total depravity, yung napag-usapan natin last time, you are dead in sin. No? Dead ka. Kapag patay ka. Hindi ka makapag-isip, hindi ka makakain, hindi ka magkaroon ng gutom, hindi ka makatayo, hindi ka makaupo, hindi mo maalagaan sarili mo. Wala. Patay ka. So, yun yung, pag sinabing kahinaan, yun yung ibig sabihin. Pag sinabi sa Bible ng kahinaan ng tao, yun yung ibig sabihin. It's more than yung mahina lang, but it's really yung hindi ka makagalaw. Hindi ka makaisip. So, kinakailangan yung outside force na liligtas sa'yo. So, yun yung pangako na mababasa natin sa Biblia. Ngayon, medyo lalalim tayo sa ating pag-uusapan. Meron itong libro na hinahawakan ko ngayon. Meron siyang binigay na 4 na common mistake o pagkakamali ng tao patungkol sa holiness. Okay? So, pinag-aaralan natin yung total depravity kasi gusto natin ma-emphasize na ang ating strength ay hindi galing sa atin, kundi galing kay Kristo. So, kung natandaan ninyo na nabanggit ko na lahat tayo kinakailangan ay magtrabaho.
Pag sinabi mong trabaho, hindi necessarily yung pumasok sa opisina, mga ganun. Although kasama din yun. Pero ang point lang doon is, lahat tayo meron tinatrabaho. Gusto mo magkaroon ng bahay, gumawa ka ng bahay. So, tinatrabaho. Gusto mo magkaroon ng pagkain, magtanim ka, may trabaho. Gusto mong bumili ng ganitong bagay, o di, yun, again, lahat yan may trabaho. So, walang tao na hindi nagtatrabaho. Ngayon, ang tanong lang, kininong lakas mo hinuhugot para sa motivation mo sa pagtrabaho? So, dalawa lang ang binigay ko. Either sa sarili mong lakas or kay Kristo. So, na pag-usapan din natin na ang tamang paraan is, ang dependent natin is kay Kristo. Kasi si Kristo yung tanging pangako, tanging pag-asa, tanging katotohanan na kinakailangan ng tao. So, ibig sabihin, siya lang yung tanging buhay ng tao na pag sa kanya, tayo kumuha ng strength. Katulad nga kila Abraham, no? Mahina sila. At pinanghahawakan nila ang pangako. So, dahil pinanghawakan natin ang pangako kay Kristo, doon tayo nakakakilos. Pero kapag tinanggal mo si Kristo, ang panghahawakan nating lakas o huhugutan nating lakas ay sarili natin. So, iisipin natin na ang hindi mananampalataya, ang iisipin nila, gagawa ako ng mabuti kasi para maging maganda yung mundo, para hindi magkaroon ng mga korupsyon, mga paninira, pagnanakaw, mga tao, mga ganun. Yun yung iniisip, no, na motivation. Pero ang tao na kay Kristo, iisipin nila, gagawa ako ng mga kabutihan kasi yun yung pangako ng Panginoon na sa kanyang magagaling lahat ng mga kayamanan, mga katwiran at buhay. So, yun yung pagkakaiba. Although pareho ang magiging epekto, pero ang magiging iba is yung motivation. At anong problema doon? Anong problema doon? Anong masama doon? Ang magiging masama doon, kapag umasa ka sa sarili mong lakas sa paggawa ng mabuti, pagdating mo sa Panginoon, pag tayo ay namatay, sisingilin niya tayo base sa ating mga ginawa. Which is, kung ano yung ginawa natin, kulang pa. Hindi na-reach yung standard ng Panginoon dahil infinite siya. So, kinakailangan na ang tao ay matutong umasa sa strength ni Christ. Para pag tayo ay napunta sa langit o napunta sa judgment, ang makikita niya, hindi yung tinrabaho mo, kundi yung tinrabaho ni Kristo. So, makikita natin na even though sa mata ng tao, parehong mukhang maganda, parehong may sakripisyo ginagawa, maaaring sabihin mo parehong sincere, may mga sacrifice na ginagawa, no? At naging napabuti yung sanlibutan. Pero dahil ang kanilang puso ay iba ang motivation, pagdating sa Panginoon, hindi pasado. Pag hindi kay Kristo. So, ganun ka-serious yung consequence na yun. No? So kaya natin pinag-aaralan paano tayo matuto magtiwala sa Panginoon. At alam natin, mahirap. Kasi hindi natin karaniwan. Even if Christian na tayo, mahirap pa rin. May struggle pa rin. So, kaya ko nasabi na mahalaga na mapag-aralan natin to. Okay, so balik tayo, no? Meron siyang binigay na 4 na common mistake tungkol sa holiness, no? Yung una, external repentance.
So karamihan, ang tao, ang iniisip nila, ang religion or ang Kristyanismo is patungkol lamang sa external na pupunta lang ako ng church or ng Bible study or ng prayer meeting, okay na. At pwede mo pa nga gawin yun kahit sa loob ng bahay. Maglagay ka ng mga libro o mga imahe, patugtog ka ng mga awit, mga Christian song, mga ganon. Enjoy mo pa. Sige. Lahat yun pwedeng maging external, panglabas lang. So, yan yung klaseng holiness na mali. Na akala ng tao, marami, okay na. So, delikado yun. Kampante na yung mga tao. Ang concern lang nila is para ma-please yung mga tao, ma-please yung mga nakakakita, at ma-please yung sarili. Satisfied sila. Malinis ang reputasyon ko. Wala akong skandalo sa buhay. Ang kapitbahay ko o ang church ko sabi relihiyoso ako. Pero yung pala, panlabas lang. At walang nakakaalam nun, kundi ang Panginoon. Kasi siya lang ang nakakakita ng ating puso. And the heart is deceitful above all things. Akala mo, Christian ka, just because nagagawa mo yun externally, and just because na-enjoy mo yung ginagawa mo, pero hindi pala. Kaya etong mga pinag-uusapan natin, no, mga signs or fruits, ito, no? Pag sinabing signs, ibig sabihin, hindi natin nakikita directly, no? Kumbaga, pag yung tao nakahiga, no? So pag makita mo nakahiga, hindi mo alam kung patay siya o buhay. So kinakailangan mo ng sign. Hindi mo kailangan buksan yung puso niya. Huhukayin mo yung dibdib niya para makita kung buhay. So meron sign. Anong sign? Humihinga ba? So, alam mo na umaandar yung puso niya dahil siya humihinga. So, ganoon din yung tao. Hindi natin nakikita kung ano yung condition ng puso. Hindi mo kayang hukayin. Pero makikita mo lang sa signs, sa panlabas, no? So kaya din natin pinag-aaralan ito para makita natin ano yung mga signs na ito. At ano yung mga signs na hindi necessarily ibig sabihin buhay ka. Kasi sa mata ng tao, makita lang nila nakahiga. Ay, nakahiga, tulog ka agad yan. Yan yung karaniwan ng iniisip natin. Pero hindi eh. Kailangan maturuan tayo na titignan base sa kanilang paghinga. Tsaka natin sasabihin na, ay, buhay yan. Tulog lang yan. So, ang problema kasi sa atin, nasanay tayo na makita lang nakahiga, okay na, tulog na yan. Pero hindi. So, ito yung ginagawa natin. So, mayroon mga bagay na akala natin religion na or tama na, pero mali pala. Patay lang pala talaga. So, ito yun. Isa, external religion. No, na pag-usapan natin kanina na kung uma-attend lang siya ng church, okay na. Hindi. Mali yun. Pangalawa, yung future repentance. Ibig sabihin, mahirap magsisi. Sa susunod na lang. Sa susunod na lang ako magsisisi. Sa susunod na lang ako magbabago. Mag-iipon muna ako ng pera. Tatapusin ko muna tong phase sa buhay ko. Gagawin ko muna ito and ganyan. Tapos tsaka ako magsisisi. Ganun. Pero ang nature kasi ng scripture na every time na nag-reveal ang word,
nagkakaroon ng judgment. Pag sinabing judgment, ibig sabihin, hinuhubad na tayo. Kita mo na yung pagkakorap mo. Kita mo na yung pagkasakit mo. Tapos sasabihin mo, next time na lang ako magsusuot ng damit. Kita mo na nga ng sugat-sugat na yung katawan mo. Kita mo na nga na hirap ka na. Tapos sasabihin mo, next time. So yan din ang isang pagkakamali na tingin nila na repentance na or religion na kapag sasabihin nila na next time na lang. Wala naman ako nakagabyado. Oo, wala naman. So, mali din yun. Pag ginawa niya yun, ibig sabihin, hindi nag-take effect sa kanya yung word. Hindi niya nakita yung kanyang pagkahubad. Hindi niya nakita yung pagkakasalanan, yung pagkakailangan niya kay Kristo. So, yung mga taong nagsasabi, sa susunod na lang, Japex yun. Hindi legit yun. So, yan yung pangalawang common mistake tungkol sa holiness. Pangatlo, yung first stage repentance. Yung first stage repentance, ibig sabihin, nung narinig niya yung gospel, nung narinig niya si Kristo, wow, excited! Tara, punta tayo! Hashtag! Hanggang umpisa lang. Tapos pagka tumagal, nakita niya nag-struggle siya sa kanyang kasalanan, bumalik na naman siya sa kanyang kasalanan. So, yung ba ang genuine or legit na Kristyanismo? Hindi din. Hindi porque na-excite ka. At even if sabihin mo, magbabago na talaga ako. At even if sabihin mo paulit-ulit, every year, New Year resolution. Hanggang umpisa lang. Hindi. Instead, ang repentance is continuously gusto mong maayos, mabago, ma-improve. Bakit ganun? Kasi the more mo nakikita yung gospel, the more mo nakikita yung kayamanan ng Panginoon. Or the more mo nakikita yung kayamanan ng Panginoon, the more ka gaganahin. Pwede pa to. No? So parang tayo, nagtatanim tayo, no? Si Lynn nagtatanim. So, bakit siya nagtatanim ng mga ganyan na halaman na marami? Bakit? Kasi nakita niya, malawak yung lupa. Nakita niya yung kayamanan ng lupa. So, the more niya nakikita yung kayamanan ng lupa, the more siya magtatanim. So, ganun din tayo sa Christian. The more natin nakikita yung kayamanan ni Kristo, yung kanyang lawak niya, kanyang pagkahari niya, wala ka nang pakialam kung ano sabihin ng ibang tao. Basta ako, magtatanim ako. Ito yung spasyo na binigay sa akin. One to sawa. So, ang tanging naglilimit lang sa atin, usually, sarili natin. Ang tingin natin ay ito lang kasi yung lupa na binigay. So, ito lang yung tanim ko. Hindi nila nare-realize na ang lawak pala. Yung taong hindi nakikita si Kristo, ang nakikita lang nila yung lupa nila. Ganyan lang. Maliit lang. So, yan yung mga first time repentance or first stage repentance. Hanggang simula lang. Wala na siyang follow-up. Hindi na nabunga ng 2, ng 3, 4. Hindi na lumalago. Ngayon, pag sinabi yung paglago, hindi necessarily yung dami ng tao. Pero yung sa dami ng repentance. Okay? Pag sinabing repentance, yan yung sinitawag na fruit. Kasi 'di ba ang Panginoon, gumawa siya ng mundo, ng sanlibutan, para siya ay mag-enjoy ng fruit. No? At ang fruit na yon, hindi yung dami ng libro, dami ng alam, dami ng ministry, dami ng tao. Hindi.
kundi sa pag-improve sa pagmamahal sa tao. Ibig sabihin, kahit na janitor ka, kahit na trabaho mo ay taga-hugasan ng pinggan, kung ginawa mo yun na mayroong pag-ibig, repentance yun, fruit yun. At sa mata ng Panginoon, yan yung dumadami. Sa mata ng tao, wala yan. Wala yan. Pero sa mata ng Panginoon, yan yung kayamanan. Yan yung ini-enjoy ko. Yung pagmamahal. Hindi yung daming ng ginagawa. Ganun. So, again, yan yung common mistake ng tao about fruitfulness. Ay, kailangan marami. Ganun. Kailangan exciting. Ganun. Kailangan malaki. Ganun. Hindi. But, kailangan pagmamahal. So, kaya ba natin magmahal ng tao kahit maliit lang ang trabaho? Yes. Kahit maliit lang yung bahay? Yes. Kahit maliit lang yung ministry? Yes. At sa mata ng Panginoon, acceptable yan. At ini-enjoy ng Panginoon. Yan yung fruit. Yan yung fruit. Pero sa sa mga hindi tunay na mananampalataya, ang isipin niya, kailangan marami. Kailangan bongga. Kailangan malakas. Hindi yan. Kailangan marami akong alam. Kasi lahat yan nakadepend sa akin. So, ako lahat gagawa. Pero pag tayo ay tunay na mananampalataya, gagawin ko ito dahil mayaman si Kristo. At yung paggagawa ko is gusto natin ma-improve yung pagmamahal natin. So, yan yung isang pagkakamali ng mga tao, yung first stage repentance, hanggang simula lang, wala nang follow-up. Pang-apat na common mistake tungkol sa holiness, which is, I think, ang pinakamahirap, yung self-destruct repentance. Pag sinabing self-destruct repentance is yung magsisisi ako, ikukulong ko yung sarili ko sa banyo ng isang buwan, na gano'n. Or ikukulong ko yung sarili ko, hindi ako kakain ng mga ilang araw, na gano'n. O hihiwain ko yung sarili ko, gano'n, gagawin kong hotdog yung kamay ko. Hindi yung gano'n. Or pupunta ako sa disyerto ng mga maaaring makatulong yun, pero kadalasan kapag umaasa ka sa self-performance, self-sacrifice, mga ganun, para lang magkaroon ka ng peace, false